Tulso. Kaya na lang po yung mag-piso nito eh. Good morning sa ating lahat. Nandito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang. Kung ano yung mga tanong doon sa comment section o sa FB ko, sagutin natin mga kaibigan kung mayroon tayong kaalaman po. Sa atin dyan mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa sa ating talagang sabihin ko mga kaibigan na yung po, bukas na siguro mga kaibigan, basahin natin yung mga laging entrante natin sa ating parapol po. About sa mga kaibigan, yung Shilton tsaka Golden Boy na babae na pinashare natin, nandiyan pa po. Baka yan mga kaibigan, kasi gusto ko sana makuha yan para maisabay natin dyan sa para pa-shipping po natin doon sa parapol natin mga kaibigan. Napakagandang yun, panimula mga kaibigan, kasi Shilton to at saka yung babae na yun mga kaibigan, ready to breed na yun, yung Golden Boy na F1 ng imported po. Napakagandang pares na yun mga kaibigan, saka napakamura lang po. 7K lang. Naku, affordable mga kaibigan. Kahit sa mga babae ngayon mga kaibigan, nakita ko dyan sa mga naku, pagkantida na po na, lalo na kay Sir B-Boy, 18K, 20K. Pero sa atin, naku, napakamura lang. Parang lang yan mga kaibigan, parang pang sale lang po. So lang, kung sino yan lang yung interesado mga kaibigan, yung pag-usapan natin mga kaibigan na itong tanong niya po, yung nag-comment sa akin sa na mayroon daw siyang 4 times winner mga kaibigan, paano daw i-breed para maging mananalo din yung mga anak po. Naku, sa ganyang klase po mga kaibigan, hindi talaga natin yan ma-assure na kung i-breed mo yan ay kapariya din sa ama niya na 4 times winner din. Mahirap yun mga kaibigan. Kasi sinasabi ko dati mga kaibigan, ang pinakasolusyon dyan, makuha lang natin yung fighting style ng ama, yung katapangan niya, yun lang. Pero yung sinasabi natin mga kaibigan na magmana yung 4 times winner din, marami din panalo, mahirap yun mga kaibigan. Hindi ko talaga yan nasabi kasi dati, nung unang panahon pa, sabi nila pag ang ginagamit mong broodcock ay winner, 2 times winner man o 10 times winner man, ay ganun din yung anak, magmana din mga kaibigan. Pero sa akin po, hindi po. Sa akin siguro magmana yung kagalingan, magmana yung estilo sa away, pero yung ilang times manalo po, hindi po. Hindi yan, wala pa pong dyan mga kaibigan na mayroong magmana din na mananalo din, pero yan ay lang po, talagang nagkataon lang yan mga kaibigan. Yun lang po, ay sa panahon ngayon po ay ay talagang iba na mga kaibigan. Paano natin yan makuha natin yung niya, yung kagalingan sa ama, mapasa yung katangian na yun, yung estilo ng laban para maging winner din siya. Pero hindi talaga natin yan ma-assure na makuha talaga yung mag-win din siya ng 2 bisis o 4 na bisis. Mahirap yun mga kaibigan. Ang gawin dyan ay iparis mo ng babae na medyo alam mo rin yung mga kapatid ng babae na kung anong estilo ng laban, para kasi mga kaibigan, pag nakita mo yung 4 times winner mo, tingnan mo yung away niya, kung anong estilo niya, mayangat siya, may mga ilag, may pabili ng palo, or sa last na medyo may din siya, ayag bibi po. Yun ang hanapin mo kaibigan, doon ka maghanap doon sa babae, sa mga kapatid niya, mga lalaki po. Pag gano'n ang estilo, yung babae na yan ay credible siya na pwede siyang iparis doon sa broodcock na 4 times winner po. Talagang may tendency na makuha din niya yung pagka 4 times o 2 times man. Kasi yan mga kaibigan, makuha yan. Kasi yung ama niya ay magaling, may mga angat.
may explosive na palo, ay talagang medyo may tendency. Pero hindi mo ma-sure mga kaibigan na talagang makuha din niya yung record ng ama niya po. Hindi ho. Makuha lang natin yung galing niya sa pakikipaglaban. Pero pag sinasabi natin mga kaibigan na makuha din natin yung record pareha sa kanyang ama, mayroong tendency din mga kaibigan. Pero ano lang yun mga kaibigan, ay talagang ano lang yun, ay parang ano mo lang yun mga kaibigan, parang prediction mo lang yun. Pero sa totoo po, sa reality, ay hindi natin yan maalam mga kaibigan, ma-assure na talagang magmana din yung ganong klaseng record po. Magmana lang yung estilo sa laban o estilo sa paglaban o sa tapang man o gano'n man yan. Pero pag i-assure natin mga kaibigan na ito'y maging 4-time winner din katulad ng ama niya, hindi po. Talagang ganun mga kaibigan, talagang sa atin dyan ay prediction lang na baka magkapariho po, pero sa atin dyan mga kaibigan talagang magmana dyan ay yung estilo lang sa pakikipaglaban, yung galing sa pakikipaglaban, yun lang po. At saka ano mga kaibigan, itong sinasabi na may tanong din na pagbalik ko daw yung pitso, ano daw, pwede bang ilaban? Ako, pwede po, wala naman problema yung mga kaibigan, kasi pitso, di naman mabawasan ang lakas dun. At saka mga kaibigan, pag ang manok mo ay 3 months, 4 months, tapos ilagay mo lang dyan sa limber lang ka, 3 months hanggang up, ay talagang huwag kang maglagay ng patungan na medyo bilog po, kasi magmarka yan sa pitso na isang manok. Kaya dapat doon ay yung kaya kawayan lang na medyo malapad po, para medyo walang diferensya yung pitso ng isang manok, lalo na pag 3 months, medyo malambot pa yung buto nila dito sa pitso nila. Ay talagang magmarka yan mga kaibigan na parang bilog din po. Kaya ako mga kaibigan, pag maglimbir ako dyan, lagyan ko ng patungan, ay yung piliin ko yung malapad lang, yung kawayan mga kaibigan. Ako hindi ako magmarka dito. Mayroon man siguro, pag yung kawayan na inilagay mo, medyo nag-bend siya ng kunti, ay talagang magmarka din yun mga kaibigan. Pero pag yung pinipili mo yung medyo malapad talaga, na talagang napakaswak, na lang, medyo lang siya doon mga kaibigan, na libi lang, ay hindi po magkaganon po. Yun ang umpisa ng mga kaibigan, yun ang dahilan na bakit magkamarka dito. Pero pag ang tanong mo ay pwede pa rin bang ilaban, pwede pa po, kasi hindi naman napektuhan yung lakas sa manok mga kaibigan, kasi pitso lang yan dito walang problema yun. Pero pag pinag-usapan natin ay quality, ay hindi pwedeng class A yan. Nandiyan na lang siguro yan sa mga class B, pwede yun. We talk about pisyuhan mga kaibigan, pag nag-commercial ka, hindi talaga siya madala sa class A po, kahit gaano kagaling yan, gaano pa ka ganda ng balahibo niyan, pag video may marka dito sa pitso, ay hindi talaga natin matawag na class A yan. Siguro mailagay natin yan sa class B po. Pero pag pag-usapan ay hybrid, pwede yun, kasi hindi naman magmana yung dito mga kaibigan, yung marka sa pitso po, kasi yan nagkamarka lang yan dahil ang nilagay mong patungan niya ay medyo bilog. Yan nagmarka dito sa pitso. Yan lang po mga kaibigan. Yan lang ang pinakadabis na pag-usapan natin sa araw na to. Bukas na mga kaibigan, nabasahin na natin yung mga entrante. Kasi bukas din, pagkatapos kung may ipaship tayo sa mga kaibigan. Mamaya pala hapon, may ipaship tayo sa papuntang Gilulman mo. Dito lang sa Bohol mga kaibigan. Shilton pa rin yun mga kaibigan. Pero yung Shilton natin na may pa-freebie ng babae po, nandyan pa po, bilabol pa po. Request mo ko dyan sa Macau Shots, para naman mapadalan kita ng video, man yan. Doon tayo mag-usap, kaibigan. Macau Shots lang, mga kaibigan, yun lang po. Good morning sa ating lahat po.